Tinawag kayo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ba siya? Sheriff ba siya ng ICC? Ganito po, liliwanagin ko, Miss Karen. The reason I was there ay dahil merong ugong-ugong over the weekend na mag-a-appear si Bato de la Rosa na doon sa Senado for the leadership change. At ako naman, meron akong inkling because of my engagements with the ICC na meron ng warrant si Bato de la Rosa. Ngayon, incidental na nandoon din yung mga NBI to serve that warrant. Nandoon din yung NBI to serve the warrant. Si Matibag nang mismo nagsabi, ha? Incidental ka pa. Nagsabi na tumawag ka sa kanya ilang beses kung kailan or aarestuhin na ba si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, sabihin mo incidental, ay sarap sa pakin itong... Ay, nako. But did you coordinate with the NBI? Or did you plan to do the arrest together? No. Again, incidental po ang presence ko doon. Bakit pala pumasok sa eksena si Trillanes, si Senator Sani? Not deny na tumatawag siya sa akin, ma-arresto nyo ba yung mga ganun po lang. Opo. Tumatawag. Opo, nagtatanong lang siya na ano ba, ma-arrestohin ba natin, ma-arresto? Sabi ko, we'll just following the process. Sabi ko naman po sa akin. Hindi naman po siya yung para mangulit or what. Siguro inaano lang niya siguro yung sa actual arrest, gusto niya, nandun siya mismo para pag nag-picture taking, para kasama po siya. Okay, sige. So, muli po, salamat. Mapapalitan na kaya itong si Pinky Lacson, mga kadonatics, bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Ito ay pagkatapos magpalit ng liderato, mga kadonatics. There's a big chance na ibabalik si Senator Marcoleta. Nako! Ito yung maganda. Pakinggan natin yung batikang analyst, mga kadonatics, at reporter patungkol sa issue na ito. Ito, mga kadonatics, ha? Ayan. Controversial na Senate Blue Ribbon Committee. And I'm sure, alam na ho natin, batid na ho natin lahat, na parang pinagpapasahan-pasahan lang po yan. Ha? Parang tennis lang po yan. Ha? Noong una, si Senador nag-serve po siya. Pak! Sinalo ni sinalo ni Senador Ping. Tak! Binalik. Ngayon siguro, ibabalik rin po ni Senador Ping yan kay Senador Marcoleta. Ibabalik o tatanggalin itong si Ping Lacson at ibalik kay Senator Marcoleta, mga kadonatics. There's a big chance talaga dahil si Alan Cayetano na yung presidente, mga kadonatics, sa Senado. Noon, nung si Soto, of course, mga kadonatics, pinili nila si Ping Lacson. Malapit na kasing nabisto, mga kadonatics, yung mastermind ng flood control anomalies at yung mga maleta-maleta. Kaya pinalitan. Ngayon, ibabalik yan, mga kadonatics, sa Marcoleta, which is, alam naman natin na ay talagang totoong nagsiservisyo dyan, mga kadonatics. Gusto lamang niya malaman yung katotohanan. Hindi na ho, wala nang iba. Dahil nga si Senador Marcoleta, ang isa po sa masigasig po na gustong ipagpatuloy yung pong investigasyon niyan at imbitahan kung sino po yung mga nababanggit at na makakatulong para mag-shed light po sa katotohanan sa likod po dito sa flood control scam na ito. Ako, kagabi pa kayo'y napuyat rin po ba? Napanood ba ho ninyo? I'm sure napanood doon ninyo, pero hindi natin siguro mas bigyan pa ho ng halaga po yon. Dahil marami yung nagsasabi na parang wala naman yatang pasabog ko doon. Marami nagsasabi na it's a normal na isang documentary, isang normal na report. So, what do you think, mga kadonatics, maniniwala ba kayo na itong si Ping Lacson ay mapapalitan? In the same day, mga kadonatics, na lumabas si Senator Bato de la Rosa, binigyan agad siya ng posisyon bilang chairman ng public order, and which is actually really good, mga kadonatics, knowing that Bato is a former chief PNP. Now, 100%, ilang days lang siguro ang dadaan at etong si Ping Lacson na, by any means necessary, parang he is doing his best na hindi matuloy yung investigation sa flood control
at sa malita-malitang pera na ninakaw nitong mga gahaman na politiko. Well, mga kadunatics, comment down below at babasahin natin yan. At eto, isang Korean Filipino, I'm not sure kung ano talaga yung ethnicity niya, mga kadunatics, pero ang ganda ng sinabi niya kung bakit hindi manalo-nalo itong si Leni Robredo kahit na magdeklara, mga kadunatics, na tatakbo. It's not because of Leni, mga kadunatics, kundi eto, panoorin na lang natin. Alright. Let me be the first to tell you that Leni Robredo will not run as president and will not win even if she runs for president. And there are a couple of reasons. First of all, there's no strong demand. If she was top one in all the surveys of voter preference for president 2028, then maybe she might consider running. Second, you have to be a strong opposition to this current administration to garner a lot of votes. She's been pretty quiet recently. Pretty quiet. A little too quiet. Third, I have nothing against Leni Robredo. Leni Robredo is someone with her own opinions, with her own plans. A lot of people may not like it, but she has every right to have her own opinions, her own plans, and to run if she so pleases. I don't have a problem with Leni Robredo. I have a problem with her supporters. One of the main reasons why Leni Robredo lost in the 2022 elections was not really about Leni. It was more about her very toxic supporters. If her supporters were a little more inclusive and did not have this moral high ground, maybe they could have garnered a little more votes. Maybe. And you think that would change now. It's not changing now. They are staying the same. And you can look at the behavior for her supporters right now. Her supporters, instead of saying to the Duterte camp, saying that we understand you, thank you for finally seeing what we've been fighting for so long. Please allow us to help you in exposing and fighting the corruption of this current administration. They're not like that. They're saying, boo-hoo, we told you so, now we will help the Marcos administration in destroying you. May pagmanimpad mo diha sa comment section, dulay nga kung Lane Paldo pa ka, sure ang kadaugan kaysa kay Leni Robredo. Well, anyway, mga kadunatics, for me lang ha, even though the supporters of Leni are too vocal, mga kadunatics, about, destroying the Dutertes by aligning themselves, mga kadunatics, sa Marcos administration, kahit na gawin nila yan, ang pagkatao ni Leni, mga kadunatics, will never be a president, will never be the president of the Philippines. We know she's just so weak, mga kadunatics. I don't think mahandle yung pressure bilang presidente sa Pilipinas, mga kadunatics. Ngayon, and adding to the embarrassment, ay ang mga supporters niya, na napaka-toxic talaga. Like for example, itong si Granada, si Babalo Granada, mga kadunatics, sobrang toxic talaga. Can you imagine? Alright? Nag-post siya ng ganito, nag-comment siya sa isang kadunatics natin. Ito yung comment siya, mga kadunatics. Ang sabi niya, basahin ko na lang. Siguro hindi ko mapop up dito, pero ang sabi niya is, ito ata yung isa sa mga babaeng na finger ni Tatay Diggs. Tatay Diggs nilang nasa ICC na. Ganon talaga yung sinabi niya, mga kadunatics. Ganyan klaseng supporters meron itong si Leni Robredo. Napaka-delusional, napakataas ng tingin sa sarili, mga kadunatics. At alam naman natin, never at never mananalo itong si Leni kahit magkamatay sila sa suporta. Alright? Kaya wala talaga silang magawa. Anyway, ito. Trillanes, nagpa-interview agad kay Karen Davila. Grabe. Sobrang atat na atat, mga kadunatics. Sobrang atat na atat itong asong ito. Ayan, panoorin natin. All right, Ayan. joining us now live in the studio for this special coverage of Head Start is former Senator Antonio Trillanes. Thank you for being here, sir. All right, what personality did you have to carry the arrest warrant of the ICC? Tinawag kayo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ba siya? Sheriff ba siya ng ICC? Ganito po, liliwanagin ko, Miss Karen. The reason I was there ay dahil merong ugong-ugong over the weekend na mag-a-appear si Bato de la Rosa na doon sa Senado for the leadership change. At ako naman, meron akong inkling because of my engagements with the ICC na meron ng warrant si Bato de la Rosa. Ngayon, incidental
na nandoon din yung mga NBI to serve that warrant. Nandoon din yung NBI to serve the warrant. Si Matibag nang mismo nagsabi, ha? Incidental ka pa. Nagsabi na tumawag ka sa kanya ilang beses kung kailan or aarestuhin na ba si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, sabihin mo incidental, ay sarap sa pakin itong... Ay, nako. Bakit pala pumasok sa eksena si Trillanes, si Senator Sani? Not deny na tumatawag siya sa akin, ma-arresto nyo ba yung mga ganun po lang. Opo. Tumatawag. Opo, nagtatanong lang siya na ma-arrestohin ba natin, ma-arresto. Sabi ko, we'll just following the process. Sabi ko naman ko sa akin. Hindi naman po siya yung para mangulit or what. Siguro inaano lang niya siguro yung sa actual arrest, gusto niya, nandun siya mismo para pag nag-picture taking, para kasama po siya. Okay, sige. So, muli po, salamat. Kung maalala po ninyo, personal na ni-request ni Bato de la Rosa na samahan ko daw yung arresting team sa kanya. Are you serious? Sinabi niya yan o national TV, posasan, samahan ko daw. Kaya I just did him a favor. So, finulfill ko lang yung challenge na binigay niya sa akin. So, ganun po. Ngayon yung pinakita kong warrant, dahil nagwa-wonder yung media, they were asking me bakit nandoon yung NBI, bakit ako nandoon. So, hiniram ko yung warrant na hawak ng NBI, pinakita ko, ito. Hiniram or sa'yo binigay talaga ng ICC? Ha? Hiniram, ha? Ang dahilan, merong warrant of arrest si Bato ng ICC. So I was just informing the public dahil hindi naman mga operatiba ng NBI yun, hindi naman sila nandoon to talk to the media. So I just did my part. Okay, but did you coordinate with the NBI? Or did you plan to do the arrest together? No. Again, incidental po ang presence ko doon. Grabe kasinungaling talaga mga katolik. Sobrang sinungaling. I will pull you the video now, okay? Panoorin nyo. Ha? Itong sabi ni Matibag. Ayan. Bakit pala pumasok sa eksena si Trillanes, si Senator Sani? Not deny na tumatawag siya sa akin, ma-arresto nyo ba yung mga ganun po lang. Opo. Tumatawag. Opo, nagtatanong lang siya na ma-arrestohin ba natin, ma-arresto. Sabi ko, we'll just following the process. Sabi ko naman ko sa akin. So ganyan kasinungaling itong si Trililing mga kadunatics. Sobrang sinungaling talaga. Ngayon, sila yung nagplano with the Sergeant at Arms para i-effect yung arrest. Ngayon, nalilihis tayo eh. Nakita nyo, kung pakikinggan nyo lang si Senator Cayetano, parang parang anghel, parang inosente si Bato de la Rosa. Let me remind the public na si Bato de la Rosa has been found by the International Criminal Court to be a principal doon sa crimes against humanity case na ginawa nila Duterte noon, no? Yung war on drugs. Si Duterte yung nagputos ng pagpatay, siya ang nag-execute bilang chief ng PNP. Ang mandate ng PNP was to serve and protect the people, pero anong ginawa ni Bato de la Rosa? Pinatay nila yung mga Pilipino, yung tukhang. Tayo po, mulat yung mata natin ng Addict talaga, kaya ganyan na lang galit niya mga nangyari yun. Libo-libo yung nangamatay. Libo-libo! 32 cases lang of murder mga kadunatis ang inilabas ng ICC against Bato de la Rosa. Saan yung libo-libo mo? Trililing, ha? Ungas. He must answer for those deaths. Kaya po pinursu natin itong kaso na to. And doon lang sa sinasabi ni Cayetano na parang hindi niya nire-recognize ito kasi kung ano man, signatory din siya, kasama siya doon sa nag-concur doon sa Senado nung pinirmahan natin yung Rome Statute. Alan Cayetano was one of those who ratified it. Ngayon, nakalagay doon at ni-recognize na ng Supreme Court na yung jurisdiction ng ICC is recognized up to the time na member tayo. Ngayon, itong mga ito,
mga krimen ni Bato de la Rosa was nung member pa tayo. Lahat ito above board according to the law at meron tayong local law which is yung RA 9851 na nakalagay po doon na kung merong akusado na iniimbestigahan ng crimes against humanity ng isang international tribunal, ang ating otoridad may surrender itong taong ito. So exactly what is happening now. Okay, but What the heck, may surrender? Bakit hindi binanggit na sa Rome Statute din mga kadonatics, kailangang humarap siya sa local korte bago nyo ipakidnap? Ginawa nyo ba yan? Ha? Ginawa nyo ba yan? Saan yung local court dyan? Bungok. balikan natin, during the time of Senator Laila De Lima said, I will surrender. Kumbaga, Yes. ayaw niya magpa-aresto. So, she had a press conference, I remember that, and then siya kusa ang sumama sa otoridad. Can you remind us during, what was your experience? Yung experience ko po, What year was this again? Refresh all of us. nung 2018 Okay. rather. Kasi senador ka na nun. Opo. So, binawi ni Duterte yung amnesty ko. At dahil doon, ni-revive yung rebellion at kudita cases. Yung rebellion case ko sa Makati, ni-revive yon at nag-issue ng warrant yung judge, no? Later on, pinawalang bisa yon kasi bawal nga yon. Anyway, But what happened that day? so nang nag-issue ng warrant, pumunta yung arresting team sa loob ng Senado while in session at binasahan ako ng Miranda rights. Wait, And while in session? yes. I thought that senators were exempted from being arrested while in session. Exempted kung ang penalty ay 6 years and below. Okay. So itong rebellion, more than 6 years. Sobra. Sobra kasi sa kanya mga kadonatics. Kaya, ayun, hinuli. Only exempted ka lang mga kadonatics sa pag-aaresto sa iyo sa loob ng Senado pag yung kaso sa iyo 6 years below yung sentensya sa iyo. At anim yan mga kadonatics, anim at isa lang yun sa nabanggit. Oo. So, binasahan ka? Binasahan ako ng Miranda rights and I went with the arresting officers. May video yan, covered ng national TV. Kaya ngayon, when he's saying na hindi nangyari yan, parang gano'n na lang ba kadali magsinungaling? No? He was there, they were there. Sinungaling nagsalita. Anyway, so yung precedents natin, nangyayari yan sa loob ng Senado provided lagpas ng 6 years yung penalty. Yung kay Bato de la Rosa, crimes against humanity, life imprisonment yan. Okay, but the Senate Resolution number 44, that Senate President Cayetano said, we will only entertain warrants from local courts. I'm rephrasing it, no? Yeah. Hindi yan yung exact. But in effect, that's it. In other words, they will not recognize warrants from other courts, foreign courts. Ngayon, ang Senate resolution, hindi niyan pwedeng i-supersede ang batas. Hindi pwedeng suddenly magsabi sila, based on the Senate resolution, exempted na kami sa lahat ng krimen. That's absurd, di ba? So, mananaig pa rin kung ano yung batas. Yung ICC criminal, yung ICC warrant, base yan dun sa Rome Statute na pinirmahan natin noong 2011 hanggang 2019 member tayo. At nakalagay dun sa Rome Statute na kahit umalis ka sa Rome Statute, ay yung panahon na covered ka, ay covered pa rin yun. Ni-recognize ng Korte Suprema yun. And we have a local law to reinforce that. So, sino pinagsasabi ni Cayetano rito? So, do you consider it an advantage with the fact that the Supreme Court has remained silent, diba? It has not decided upon the petitions asking Duterte to be brought back home, calling that illegal. The Supreme Court has remained silent on that. And I'm glad kasi bakit nila gagawin yon, di ba? In the first place, kahit na anong gawin nila, kahit maglulupasay pa itong mga Duterte ko, hindi na uuwi si Duterte. Mananagot siya doon, lilitisin siya doon. Kasi, hindi, ganun po ang... Karma will come to you, Trillanes, in the very harsh way. You just have to wait for it. And I can wait for that to happen, mga kadonatics.
Question dito sa pangyayari na to. Pag gumawa ka ng krimen, mananagot ka. Wala kang pwedeng silungan. Sisiksik ka kung saan hindi. Hahabulin at hahabulin ka. That should be the example here. Kaya pinupursu ko itong kaso na to at hindi ko titigilan ito. Si Bato may buy some time, no? But ultimately, mananagot siya rito at dadalhin siya sa dahig at mabubulok siya sa kulungan. Now, Bato is not Antonio Trillanes. Bato is not Laila de Lima. Yeah. They've already voted to give him protective custody. And ito, dati kang senador. This is a practical question na tinanong ko kay Senate President Drilon. Paano kung matulog siya sa Senado ng 2 taon? I'm serious, Yeah. If I were Bato, think practically, I will live there. I will live there. Yeah, You of can. course. Yeah. Yes, Ganito Paano po. yun? Kung ma-resolve na ng mga courts, kunyari hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at kung may local court man na mag-reinforce ng ICC warrant, pag sinerve ng law enforcers yan, even yung Senate Sergeant at Arms, the senators cannot get in the way kasi pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Hindi pwede yon. Kaya yung sinasabing o doon ka, sisilong ka doon, that can only buy you some time. Pero pagka nawala na yung legal cover, wala nang reason. Alam niyo yung reason kagabi kung bakit nagkagulo dun sa NBI and yung Sergeant at Arms. Kasi inutusan yung mga Sergeant at Arms na na arestuhin yung NBI. Sila yung law enforcers. They were just there to serve a valid warrant. Walang reason yung mga Sergeant at Arms. Yung Sergeant at Arms to arrest and detain the NBI. Di ngayon, Dinetain na ang NBI talaga. yes, sinubukan nilang kagabi. Doon mo makikita kung gaano wala ka sa lugar na itong ginagawa ni Cayetano at nilalagay sa peligro yung mga even yung Sergeant at Arms, no? They're primarily to ensure order within the Senate premises at proteksyonan yung mga senador. Pero inutusan sila to detain. Di ngayon, nasa mandato ng NBI, pwede nilang huliin yung mga Sergeant at Arms na maghuhuli sa kanila. So, Oo. ganun na nangyari. Oo. And I think just to update the public, the Senate Sergeant at Arms, Edgardo Rene Samonte, has resigned. Yes. Right? And Has resigned or tinanggal ni Bato? Nag-motion si Bato. that's because of this incident. So, does the Senate President have the power? Here's the situation. Bato de la Rosa will confine himself to his office. You know, you can set up a bed there. You can eat lunch there. Yeah. Wait it out until 2028. Can the Senate President prevent police authorities from entering Senate premises? Okay. Ito po, liliwanagin ko lang. Yung si General Samonte Okay. was the previous Sergeant at Arms. Okay. Pinalitan na siya kaagad nung nag-assume si Cayetano. Okay. Ngayon, itong bagong Sergeant at Arms, ito yung nag-uutos nitong mga illegal orders, ano? Kaya nagkaroon ng gulo. Ngayon, to answer your question, wala pong power ang Sergeant at Arms to prevent law enforcers from serving a valid warrant. Wala ka talagang matutunan kay Trililing mga kadunatics. Sobra. Ito lang mga kadunatics. Pag makita ko ito si Trililing in person, andun ako. Upakan ko talaga. Kahit isang suntok lang mga kadunatics, makatama tayo, bahala, makulong tayo. Yan talaga. Promise ko yan, grabe, gigil na gigil kasi ako no? Kagaya nga nung sinabi ko noon, nung sa akin, nung binawi yung amnesty ko, the policemen were trying to arrest me without a warrant. Prevent ni Senator Soto, who was then the Senate President, sinabi niya, kailangan magkaroon kayo ng warrant. Eventually, nung dumating yung warrant, pinapasok sila at sumama ako. Ganun lang po kasimple yun. Kaya yung sinasabi nilang mag-stay siya doon ng 2 years, hindi mangyayari yan. Mangyayari yan. Sumama ka kasi hindi ka ikikidnap sa dahig. Sa sitwasyon ni Bato de la Rosa mga kadunatics, kahit sino, hindi magpapakidnap. Kahit ako, hindi magpapakidnap ng buhay mga kadunatics. Kaya, eto si Trililing talaga
I would not be surprised mga kadonatics if may mangyari sa kanyang masama pala na one of these days. Kasi ang dami ng taong galit na galit sa taong ito eh. Ang dami ng mga kadonatics, sobrang dami. Kasi ibig sabihin nun, nag-surrender na ang otoridad ng kanilang mandato, which is to, in this case, enforce the law. Okay. Senator Franklin Drilon said that chase was so unfortunate. Kumbaga nawalan ng dignidad si Senator De La Rosa. Could the NBI have first coordinated with the Senate? I would assume so. Hindi naman mangyayari yan na may mga arresting teams doon na basta-bastang gagawin nila yung ano. I believe meron silang coordination. Si Bato lang was determined to evade arrest. So, But he was determined to vote too. Yeah. Oo. So, may kaso ito si Bato, no? Evading arrest ito. And Kasi, evading arrest para sa dahig mga kadonatics at mabulok ka doon. Ha? Ay, nako. inassault Idadamay na kita, Trililing. Kung if I go down, you will go down. niya yung isang law enforcer, yung NBI na nag-ano sa kanya. So maraming kaso ito, and I hope dinidevelop na ito nung mga NBI, ano, kasi hindi naman pwedeng on national TV pwede palang gawin ito sa mga NBA agents. Ano naman yan? Di ba? Magiging precedent yan in the future nila. Kaya kailangan nilang magpataw ng additional cases dito kay Bato. Yan. Okay. Two major issues, two national issues, the impeachment of the Vice President and Senator Bato de la Rosa. What is your message to the new leadership of the Senate? Okay, ganito na lang. I've known Senator Cayetano, hopeless na yan. I'm just looking forward na... What do you mean hopeless na yan? Talagang doon siya kung saan mali eh. Di ba? So, kung ano what's good Sa tingin niya, nasa right siya mga kadonatics. Ay, nako. Parang ang sinapian itong si Trililing. for him. Kaya I'm just hoping that this leadership change is temporary. At at the soonest time possible, mapalitan na ito para ma-restore yung sanity at dignity ng Senado. Kasi ito yung ginagawa nila, they're creating one constitutional crisis after another para lang maproteksyonan nila yung interest sila. Pero hindi naman tatagal yun. And I hope through public pressure, media pressure, and the civil society, ma-pressure itong Senado as an institution, the senators, na gawin naman nila yung tama. Yun po yun. Thank you so much for joining. Ay, nako, desperado talaga tong palakang to. Mga kadonatics, I would pray na hindi sila mag-convene ang Senado para i-impeach si Inday Sara Duterte. Harangan nila mga kadonatics ang impeachment case. And if it would create chaos, and I would expect that it will happen mga kadonatics, maybe itong si Bangag Jr. magdeklara ng martial law, and that would be the time na ang Mindanao or ang Davao City would separate mga kadonatics. We will fight our freedom. Kasi, okay, kahit anong mangyari dyan, kahit sa inyo na yan ang Luzon, wala na kaming pakialam. Kaming mga taga Mindanao, we will live mga kadonatics normally, away from this kurakot at mga demonyong politicians mga kadonatics. Well, anyway, comment down below at babasahin natin mga kadonatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.